Hallelujah, hallelujah. Glory, glory, glory to God. Mga kapatid sa Panginoong Kristo, magandang gabi, magandang araw, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon. Muli pong sumasa inyo ang ating pong pag-aaral, ang ating pong aral, asal at dasal dito po sa ating pong FB Live dito po sa Israel chapter. At bago tayo magsimula mga kapatid, ating pong pakinggan ang ating pinakatemang awitin sa oras na ito at ating pong pagnilayan ng kabutihan ng ating pong Panginoon. Kay rami ng nabubuhay, di alam saan patutungo. Kung may karamdaman o may suliranin, sino ang lalapitan mo? Ang aking Diyos ay Diyos ng himala. Ito'y napatunayan ko. Ang buhay ko'y binago niyang lubos. Nang manalig ako kay Kristo. Sa Diyos tiwala ko'y walang hanggan. Kahit na mag-alinlangan ang mundo, nalalaman kong ito'y tunay. Pagkat si Kristo'y nasa puso ko. Minsan ay naranasan ko masaklap na dagok sa buhay. Kanino tutulong? Tutulong ay wala. Si Jesus ang katugunan. Ang aking Diyos ay Diyos ng himala. Ito'y napatunayan ko. Ang buhay ko'y binago niyang lubos. Nang manalig ako kay Kristo. Sa Diyos tiwala ko'y walang hanggan. Kahit na mag-alinlangan ang mundo, nalalaman kong ito'y tunay. Pagkat si Kristo'y nasa puso ko. Purihin ang Diyos ng Himala, mga kapatid ko. Ang ating pong Diyos ay Diyos ng Himala because He is our omnipotent God, all-powerful God. Walang mahirap sa ating Panginoon, walang imposible sa Diyos. Siya yung ating manggagamot, Siya yung ating provider, Siya ang ating kalakasan, Siya ang lahat sa ating pong buhay, mga kapatid ko. Kaya marapat lamang na siya ating pong pasalamatan at purihin at ialay ang ating buhay para sa Kanya, mga kapatid ko. At ating pong basahin ang Salmo 84, 1-4 and following. Mahal ko ang iyong templo, o makapangyarihang Diyos. Nasasabik ang lingkod mong sa patio mo ay pumasok. Ang buong pagkatao'y umaawit ng may lugod. Sa masayang pag-awit ko, pinupuri buhay na Diyos. Panginoon, sa templo mo, mga maya'y nagpupugad, mga ibong layang-layang, sa templo mo'y nagagalak, may inakay na kalinga sa tabi ng iyong altar,
Mapapalad na masasabi silang dooy tumatahan at palaging umaawit, nagpupuring walang hanggan. Kahit isang araw lamang gusto ko pang sa templo mo, kaysa 1,000 araw na iba ang tahanan ko. Gusto ko pang maging bantay sa pinto ng templo mo, kaysa ako'y mapasama sa masamang mga tao. Nagdurugo ang puso ko kung aking maaalala ang lumipas na kahapong lagi kaming sama-sama. Papunta sa templo ng Diyos na ako ang nangunguna. Pinupuri namin ang Diyos sa pag-awit ng masaya. So yan po ay pananabik sa templo ng Diyos o sa gawain ng ating pong Panginoon. Nahigit 2 buwan po tayo na walang gawain, mga kapatid ko. Kaya alam ko pong tayong lahat ay nananabik, no, sa templo ng Diyos, sa gawain ng ating pong Panginoon. Kanina po meron pong pinoward sa akin at nagandahan po ako, pinoward ko din. Yun po, ito showdown, no? Magkaharap si Jesus Christ at saka si Satan, mga kapatid ko. At ang sabi ng Diablo, talo ka Jesus, sapagkat dahil sa COVID, napasara ko ang mga simbahan. Sabi ni Jesus, nagkakamali ka, Satanas. Nang dahil sa COVID, ang mga tahanan ay naging simbahan. Naging domestic church, mga kapatid ko. Nagkaroon ng pagkasama-sama ang magpapamilya at sama-sama nag-rosary, sama-samang nananalangin. Tama nga naman, no, mga kapatid ko. We are the domestic church. The family is the domestic church na kung saan ang pinaka-priest ay yung tatay at nanay. Sandali po, kakapitan ko lang po ng earphone, mga kapatid, ha? Ang ating pong, yan po, for a while po, mga kapatid, ha? Ihanda na po natin ang ating Biblia, mga kapatid, no? At tayo po'y mag-aaral na. Hallelujah. Glory to God. Glory to Jesus. Glory to God. So we are the domestic church, mga kapatid ko, no? Na isang Panginoon na tayo po'y talagang ma-center sa pananalangin. At yan po ay isa sa magandang naging dulot, mga kapatid, itong mga lockdown na ito, sapagkat ang pamilya po ay natipon, no, sa isang bubong at magkakasama, mga kapatid ko. At alam nating may plano ang Diyos, may gagawing himala ang ating Panginoon. So mga kapatid sa Panginoong Jesucristo, tayo po'y mananalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon na makapangyarihan, kami iyong patnubayan. Samahan nawa kami sa aming pong pag-aaral. Ikaw ang aming pong guro na aming tagapagturo. Kaya banal na Espiritu ngayong gabi, dalangin po namin ipagkaloob mo sa amin ng liwanag at pangunawa. At pagpalain, O Diyos, ang aral ngayong gabi, pagbasa ay ganun din, at ang aming makahiling ang itataas sa ilang saglit. Pagpalain mo po, Panginoon, ang aking mga kapatid na nandoon sa kanilang mga tahanan, sa mang lugar, sa panig ng mundo, Panginoon. Ikaw na aming tagapagturo, na suma sa lahat ng dako, Panginoon, at suma sa aming lahat, ang siyang magpala sa loob ng aming mga tahanan, at pagpalain ang lahat sa amin na naroroon sa loob ng tahanang iyon. At i-bless mo, Panginoon, ang bawat isa. And we pray for the spirit of conviction once again, at dalangin namin samahan ng tanda at himala, Panginoon, ang aming pag-aaral ngayong gabi. This we ask in Jesus' name, we pray. Amen and amen. All over the world, the Spirit is moving. All over the world, as the prophet said it will be. All over the world, there's a mighty revelation of the glory of the Lord as the water covers the sea. Deep down in my heart, the Spirit is moving. Deep down in my heart, as the prophet said it will be. Deep down in my heart, there's a mighty revelation of the glory of the Lord as the waters covers the sea. All over the world, the Spirit is moving. All over the world, as the prophet said it will be. All over the world, there's a mighty revelation of the glory of the Lord as the waters covers the sea. Amen. Ito po ang ira ng banal na Espiritu
from 33 AD up to now, hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoon, ang ating kasama at kapiling ay walang iba kundi ang the third person in one God, the Holy Spirit, the Paraclete, the Advocate, the Comforter, the Sanctifier. Siya po ang banal na Espiritu na hindi matanggap ng mundo sapagkat hindi nakikita. Ngunit sabi ni Jesus, ngunit siya'y sumasa inyo at nananahan sa inyo. Siya po ang ating katulong, mga kapatid ko. At ngayon, siya magbibigay sa atin ng liwanag at siya ang ating magiging tagapagturo. Our reading will be taken from the first letter of Paul to the Corinthians, chapter 3. Open your Bible. 1 Corinthians chapter 3, verses 1 up to 4. And it says, as a matter of fact, my friends, I could not talk to you as I talk to people who have the Spirit. I had to talk to you as though you belong to this world, as children in the Christian faith. I had to feed you milk, not solid food, because you were not ready for it. And even now you are not ready for it, because you still live as the people of this world live. When there is jealousy among you, and you quarrel with one another, doesn't this prove that you belong to this world, living by its standards? When one of you says, I follow Paul, and another, I follow Apollos, aren't you acting like worldly people? Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Sa saling Tagalog naman, mga kapatid, hindi ko kayo makakausap tulad ng ginagawa ko sa mga taong nagtataglay ng Espiritu. Kailangan kausapin ko kayo bilang mga taong namumuhay ayon sa laman, mga sanggol pa sa pananampalataya kay Kristo. Binigyan ko kayo ng gatas, hindi matigas na pagkain, sapagkat ito'y hindi pa ninyo kaya. At hindi pa ninyo kaya hanggang ngayon, sapagkat nananaig pa sa inyo ang laman. Meron pa kayong inggitan at alitan, at iya'y nagpapakilalang makasanlibutan pa kayo, at namumuhay ayon sa laman. Kapag sinasabi ng isa, ako'y kay Pablo, at ng iba, ako kay Apollos, hindi ba tandaya na kayo'y namumuhay pa ayon sa laman? Mga kapatid, ang salita ng ating pong Panginoon. Tanging ikaw ang siyang nagbibigay sigla sa aking buhay. Kailan paman sa piling mo ako ay ligtas, Panginoon, panghahawakan ko ang lahat ng iyong mga pangako. Ayaw ko nang mawalay pa sa piling mo. Tanging ikaw ang siyang nagbibigay sigla sa aking buhay. Kailan paman sa piling mo ako ay ligtas, Panginoon, panghahawakan ko ang lahat ng iyong mga pangako. Ayaw ko nang mawalay pa sa piling mo. Amen. Glory to God. So mga kapatid sa Panginoong Kristo, ang pamagat ng ating paksa ngayon ay ito, no? The spiritual and the carnal or fleshly Christian. The spiritual or the carnal and the carnal or fleshly Christian. Spiritual, fleshly, or carnal Christian. Hinati ho ni Pablo ang mga Kristiyano sa Korinto sa dalawang uri. Yung isa, yung spiritual person. At yung pangalawa, fleshly or carnal, mga kapatid ko. Kagabi, mga kapatid, sa aking pong paksa about the Holy Spirit and the unpardonable sin, ay sabi ko kagabi, ang unang statement, the introductory statement sa gospel is about repent. Yan po yung record ni Matthew, Mark, Luke, and John. At ang sumisigaw ay walang iba kundi si John the Baptist. So bago dumating si Kristo, bago siya magsimula sa kanyang public ministry,
Kumbaga, itong tagapagpakilala ni Jesus na si John the Baptist, ang kanyang preliminary or introductory statement ay, repent! Magsisi! For the kingdom of God is at hand. Hindi lang po yan ang pinakapanimulang pangungusap, yun din po ang pangwakas na pangungusap sa Revelation na directed sa 7 churches, sa 7 iglesia, mga kapatid, doon sa Efeso, doon po sa Revelation. Efeso, Thyatira, Laodicea, Smyrna, Pamphylia, at Pergamo, mga kapatid. 7 iglesia na pinagsabihan na magsisi, pagsisihan ang inyong mga pagkakasala. Ito naman ngayong gabi, mga kapatid ko, ito naman sinulatan ni Pablo, iglesia sa lugar ng Corinth. Corinth, mga kapatid, Corinto. At sila ang sinulatan ni Pablo. At ayon kay Pablo sa ating pagbasa, may dalawang klase ng Kristiyano o mga believers dito sa Corinth, mga kapatid ko, the spiritual or the carnal. At those at Corinth were indeed Christians. Kristiyano po sila. Mananampalataya, but they were fleshly, not spiritual. So ito pong aking babahagi sa inyo. Maganda po itong barometer o maganda po itong salamin o para bagang tulong na pagsusuri sa ating sarili. Am I a spiritual person or a carnal or fleshly person? Ako ba yung taong spiritual o taong makalaman at karnal? Maganda pong gamitin po natin itong para bagang tulong pagsusuri sa atin pong sarili, mga kapatid. Now, mga kapatid, 3 beses na binanggit ni Pablo sa chapter na binasa ko na ito po mga taga-Corinth ay nabibilang sa mga makalaman, mga kapatid ko. Ano sabi dito? Mga kapatid, sa 1 Corinthians sabi dito, pakinggan po niya, mga kapatid, hindi ko kayo makausap tulad ng ginagawa ko sa mga taong nagtataglay ng Espiritu. Kailangan kausapin ko kayo bilang mga taong namumuhay sa laman, number 1. Mga sanggol pa sa pananampalataya kay Kristo. Binigyan ko kayo ng gatas, hindi matigas na pagkain sapagkat ito hindi pa ninyo kaya. At hindi pa ninyo kaya hanggang ngayon sapagkat nananaig pa sa inyo ang laman, pangalawang beses na. Mayroon pa kayong inggitan at alitan at kayo nagpapakilalang makasanlibutan pa kayo at namumuhay ayon sa laman, 3 beses. 3 beses, mga kapatid ko sa ating pagbasa, na inulit-ulit ni Pablo na ang mga taga-Korinto ay makalaman. Ano bang ibig sabihin ng laman? Sapagkat ayon sa ating pag-aaral ng mga nakaraang, meron tayong 3 sources ng personal problems na nagiging dahilan ng ating pong pagkakasala at nagiging dahilan kung bakit mahirap makasunod sa kalooban ng Panginoon. Ano yung ating 3 sources ng ating personal problems na madalas nagiging sanhi ng ating pagbagsak at pagkakasala? The flesh, the laman, the world, ang kapaligiran, yung tinatawag na worldly system of ideas, relationship, and values. No? Mga ideas, values, at relationship na makamundo. At pangatlong source ng ating pong problema ay Satan and the evil spirits. Doon tayo sa number 1, mga kapatid ko, the flesh. Ang tinutukoy sa Biblia na flesh o laman, hindi yung ating body per se. Amen? Hindi po sapagkat ang Panginoon nagkatawang tao eh. Di po ba? Hindi po ito yung tinutukoy. Itong katawan ay maaring maging masama o mabuti depende sa paggamit. Kaya yung body, mga kapatid ko, yung body, hindi po to evil. Ang evil, ang masama, yung flesh o yung laman. Now, what is the meaning of flesh? Ang flesh ay nasa, gawi, at mga gawa. Nasa, gawi, gawa, hilig ng tao na lihis o kontra sa kalooban ng Panginoon. Yun Hindi yung katawan mismo. Nung una, yun ang tingin ng mga tao, ng early Christians, nung una, na yung body is evil, kaya pinahihirapan, sinasaktan, mga kapatid ko. Pero hindi pala. Yan ang kanilang pananaw noon, sapagkat nga, nararamdaman nila ang lakas ng hatak ng kanilang katawan patungo sa pagkakasala. Kaya ang tingin po nila noon, itong katawang ito yung evil. Maging si Paul, ang tingin niya sa katawan niya ay evil Kahabag-habag ang kalagayan ko, sino ang magpapalaya sa akin sa katawang ito na unti-unti nagbubulid sa akin sa kamatayan? So, ang flesh o laman, hindi po ito yung ating body per se. Ito po yung ating human nature separated from God. Human nature opposed from the will of God. Mga nasa, gawi, hilig na
hindi ayon sa kalooban ng Panginoon o taliwas sa kalooban ng atin pong Panginoon, mga kapatid ko. Tingnan po natin, mga kapatid, sa Romans chapter 8, 6 to 8. Romans chapter 8, verses 6 to 8. Ito sabi, mga kapatid ko. Makinig po kayo mabuti, Ang pagkahumaling sa mga bagay ukol sa laman ay magbubulid sa kamatayan. Ngunit ang pagsisikap sa mga bagay ukol sa Espiritu ay magbubunga ng buhay at kapayapaan. Sapagkat kalaban ng Diyos ang sino mang namumuhay o nahuhumaling sa mga bagay ukol sa laman. Kalaban ng Diyos. Hindi siya sumusunod sa kautusan ng Diyos at hindi niya kayang sumunod, at ang mga nabubuhay ayon sa laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Mabigat ang kalagayan ng taong namumuhay sa pita ng laman. Inuulit ko po, ano sabi dito? Ito'y magbubulid sa kanya sa kamatayan. At pangalawa, siya ay nagiging kalaban ng Diyos. Verse 7, sapagkat kalaban ng Diyos ang sino bang nahuhumaling sa mga bagay ukol sa laman. At ang sabi dito, at ang mga nabubuhay ayon sa laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Amen? So, inuulit ko po, ang laman hindi yung katawan natin mismo, kundi ito yung mga nais, gawi, nasa, hilig ng ating katawan na taliwas at lihis sa kalooban ng ating Panginoon. Ano-ano ang iyong hilig? Ano-ano yung ating mga nasa at gawi na hindi ayon sa kalooban ng Diyos? Yun ang laman. Tingnan po natin na sinasabi sa Galatians chapter 5, 19 and following, mga kapatid ko. Ito sabi, ito yung mga gawa ng laman, mga kapatid ko. Galatians chapter 5, verses 19 and following. Hindi may kakaila ang mga gawa ng laman, pangangalunya, karimari-marim na pamumuhay, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan. Mga kapatid, Yan pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ang Diyos-Diyosan ay hindi po ito yung mga ribulto. Sa Old Testament, ang Diyos-Diyosan, yan po mga ribulto. Pero ribulto ni ano? Sa Old Testament, ang mga ribultong ginagamit nila, ribulto ni Baal, Astarte, ni Chemos, ni Asherah. At doon sa Old Testament pa, sa panahon ni Moses, yun pong guya, gintong guya, sinamba ng mga Israelita. Ibang-iba naman po yung ating ribulto sa ngayon na ginagamit as an object ng ating pong ng ating pong paalala sa atin. Amen? So hindi po yan tinutukoy dito sa New Testament. Sa Old Testament, mga ribulto po yun ng mga taong hindi naman talaga hindi ng ating pananampalataya, mga pagano. Yan po yung mga ribulto sinasamba ng mga pagano, mga kapatid. Sapagkat maging sa Old Testament, mga kapatid ko, hindi pinagbabawal ang paggawa ng larawan, sapagkat maging ang Panginoon nagpagawa ng ribulto ng kirubim na anghel na nakabuka ang pakpak bilang disenyo doon sa kaba ng tipan na pinaglalagyan ng 10 utos. At ang templo na pinagawa ng Panginoon kila Solomon, kila David, ay may mga rebulto ng mga serapim, kerubim, ng mga anghel. Kaya hindi po masama ang larawan. Huwag lang itong sasambahin. At anong klaseng larawan? Yun po sa Old Testament, ang mga larawang ginagamit nila ay mga Diyos-Diyosan ng mga paganong bansa. At pati yung guya ay kanilang sinasamba. Ibang-iba po yun sa panahon ngayon, mga kapatid. At ngayon, sa New Testament, sa ating kapanahunan, ang Diyos-Diyosan ay hindi lamang limited sa mga images, kundi kung ano po yung bagay na iyong binibigyan ng halaga ng higit sa Diyos, yun na po ay paring maging Diyos-Diyosan. Alba, may puro pera, o kaya sex, o kaya tao. Nang dahil sa mga taong ito, wala ka ng time kay Lord. Siya ang iyong daigdig, siya lagi mong iniisip, doon mo binubuhos ang iyong panahon, maging trabaho, pwede maging Diyos-Diyosan. Ang ating sarili, pwede maging Diyos-Diyosan, mga kapatid. So, ang sabi dito, mga kapatid ko, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam. Ayan, pangkukulam. Ang pangkukulam, mga kapatid, yung old notion ng pagkukulam ay kinakailangan meron kang manyika na tinutusok-tusok. At gano'n. Ngayon, hindi na po, mga kapatid. Kahit wala kang manyika na tinutusok-tusok, pag ikaw ay naghahangad ng ikasasama ng iyong kapwa, ikaw ang modernong magkukulam sa kapanahon ng 2020. Kahit wala ka pong manika na tinutusok-tusok, pero meron kang hangaring mag-inflict ng harm sa iyong kapwa-tao, mamatay ka na sana, tubuan ka sana ng tigyawat na may mukha, gumapang ka sana na parang ahas, magdildil ka sana ng asin, maghirap ka sana. Yun, mga kapatid, kahit wala kang manika na tinutusok-tusok,
pero meron kang hangaring mag-inflict ng harm sa iyong kapwa-tao, ikaw ang modernong mangkukulam, mga kapatid ko. Amen? At ang sabi nito, pagkapuot, pagkagalit, panilibugo, kasakiman, pagkakabahabahagi, pagkakakampi-kampi, pagkainggit, paglalasing, walang taros na pagkasaya, at iba pang tulad nito, binabalaan ko kayo. Tulad noong una, hindi tatanggapin sa kaharian ng Diyos ang gumagawa ng gayong mga bagay. Napakabigat. Ito ang gawa ng mga laman. Kaya inuulit ko, ang laman of flesh, hindi ang body natin. Ang katawan natin pwedeng sumama, pwedeng mapabuti, at ang ating katawan, templo ng Holy Spirit. At kasangkapan ng Holy Spirit ang ating katawan upang gumawa ng mabuti. Ang lamang tinutukoy, mga kapatid ko, pag balik na rin mo bad, evil. Ano yung laman? Ito yung mga gawi, nasa, hilig, na taliwas sa kalooban ng ating Panginoon na binanggit ko't binasa na nakalagay sa Galatians 5:19 and following. At sabi ni Pablo, mga kapatid ko, at ang mga taga-Korinto, mananampalataya, pero hindi sila spiritual, sila yung makalaman. Sila yung fleshly or carnal Christians, mga kapatid sa Panginoong Jesucristo. Ngayon, ano ang mga tatak o palatandaan kung tayo po ay makalaman at nabubuhay sa laman? Number 1, unfit to absorb spiritual teaching. Unfit to absorb spiritual teaching. Verse 1 up to 2. I fed you with milk, not solid food, for you were not ready. Ayan, mga kapatid ko. Hindi pa sila handa. Para silang spiritual baby, infant, mga kapatid ko. I fed you with milk, not solid food, for you were not ready for it, mga kapatid. Sabi ni Pablo, mga kapatid ko, dito po sa mga naunang mga talata, mga kapatid, no? Ito pong taga-Corinth na mga Kristiyano, sila po yung mga the most knowledgeable, the most informed church nung kapanahon yon. Nakalagay po sa 1 Corinthians chapter 1 verses 4 up to 5, mga kapatid. 1 Corinthians chapter 1 verses 4 to 5. Ito sabi ni Paul, I always thank God for you because of His grace given you in Christ Jesus. For in Him you have been enriched in every way, in all your speaking and in all your knowledge. Ayun. Itong mga taga-Korinto, mga kapatid, hindi po sila pipitsuging Kristiyano. Sila po ay mga knowledgeable. Sila po ay mga gifted. Nakita po niyo? You have been enriched in every way, in all your speaking, and in all your knowledge. Naku, mga kapatid ko, ang dami nilang alam. At hindi lang yun, magagaling silang magsalita. Eloquent, mahusay magsasalita, magaling magpuri, at meron silang mga gifts in the spirit, yung mga tongues na yan, etc., etc. Knowledgeable. Hindi sila mangmang. Sila po'y well-informed, mga kapatid. And yet, ang tingin sa kanila ni Pablo ay mga makalaman, mga kapatid ko. Ngayon, sabi natin, ang unang tatak o palatandaan ng taong karnal o makalaman ay unfit to absorb spiritual teaching. Mga kapatid, anong ibig sabihin? Sapagkat ang kaalaman itong mga taga-Korinto, mga kapatid ko, marami man silang alaman nilang salita ng Panginoon at marami na silang katuroang nalalaman, pero hanggang isipan lang. Head knowledge lamang. Yung mga aral na kanilang tinatanggap hanggang nasa isip lang. Hindi nababa sa puso. Hindi na aapektuhan ang kanilang buhay. Ibig sabihin, hindi nila maisabuhay o i-put into practice, o in other words sa English, internalize. Hindi nila ma-internalize. Hindi nila maisabuhay yung kanilang mga natutunan, mga kapatid, hanggang ulo lang, mga kapatid ko. Hanggang head knowledge lang ang kanilang mga kaalaman, mga kapatid. Hindi ba na one time na i-share ko sa inyo? Binigyan tayo ng Diyos ng isang spiritual gift, biyayang spiritual. Ano yon? Mind. Itong mind ay spiritual. Spiritual gift ng Diyos sa atin ang mind. Sapagkat through our minds, nagkakaroon tayo ng connection sa Diyos. Dito tayo nakaka-connect sa Diyos through our mind. At yung ating isipan o mind na spiritual gift ng Diyos sa atin ay nagtataglay ng dalawang kapangyarihan. The power of intellect and the power of the will. Itong dalawang ito na kapangyarihan at lakas ng ating isipan ay may magkaibang gamit.
Yung the power of intellect na siyang isa sa mga kapangyarihan ng mind ay ginagamit for knowing, para umalam. Yan. Ayun, ang mga taga-Korinto, marami nang nalalaman. Through reading, pagbabasa, through listening, marami silang nalalaman. Sila po'y well-informed. Hindi sila mangmang sa katuruan. Marami silang nalalaman. Ang kanilang problema, mga kapatid, hindi nila magamit yung pangalawa. Ano yung pangalawa? The power of the will. Yung doing. Isabuhay at gawin yung kanilang mga natutunang aral, mga kapatid ko. Doon sila kulang. Sa halip, ang kanilang ginagawa, yung lihis sa kalooban ng Panginoon. Kaya sabi ni Pablo, makalaman sila. Sapagkat hindi na naisasabuhay yung kanilang mga natutunan. Sa halip, ang kanilang ginagawa, yung hindi ayon sa kalooban ng Diyos at taliwas sa mga katuruan na kanilang tinanggap. Yun ang isang, ibig sabihin ng unfit to absorb spiritual teaching. Maraming ang alam, magaling nga sa Biblia, magaling mag-worship, pero hindi maisabuhay, hindi makita sa buhay nila. Kaya dyan papasok siya, sabi natin, the fruit of the Spirit. You shall know them by their fruits. Hindi sa kanilang gifts. Hindi tumitingin ang Panginoon sa ating mga gifts, sa ating galing, sa ating husay. Tumitingin ang Panginoon sa bunga ng Espiritu. You shall know them by their fruit. Amen? At yung bunga ng Espiritu, mga kapatid, na nakalagay din po sa Galatians 5:22, nakalagay, the fruit of the Spirit is love, peace, joy, patience, goodness, kindness, faithfulness, humility, self-control. Itong siyam na ito, na bunga ng Espiritu, ito yung description ng karakter ni Kristo nung siya nagkatawang tao at nakita ito sa kanya ng tao. Ang mga katangiang ito. At nais ng Biblia, nais ng Panginoon na maging tayong imitators of Christ. Tularan natin ang ating Panginoon. Hindi lang hangaan si Kristo, kundi tularan. Siya yung ating idol o lodi. Lodi natin ang Panginoon. Siya yung ating kokopyahin at tutularan, mga kapatid ko. Kaya nga po, mga kapatid, the best evidence na ikaw at ako ay spiritual person sa bunga. Yun. Kapag ka nakikita sa ating pagkatao at pag-uugali, yung love, peace, joy, goodness, kindness, faithfulness, humility, self-control, we are a spiritual person. Although walang sino man sa atin talaga yung perfect, mga kapatid. Ang pamumunga sa Espiritu, yung ating growth spiritually, hindi po yung nagaganap ng overnight o wink of an eye o kagyat-kagyat. Yun po yung little by little. Pero at least makikita mo, namumukadkad, mga kapatid, unti-unti. Wala rin po mga halaman na pagtanim mo, malaki agad. Hindi mo nga na-observe yung paglaki ng halaman. Magugulat ka na lang after so many years, malaki na. Pero hindi nakikita at nasusundan ng ating mga mata yung kanyang unti-unting paglaki, mga kapatid. So dahan-dahan. Ang mahalaga, may nangyayari na unti-unti, mga kapatid ko. Amen? So, yun ang problema ng mga taga-Korinto. Maraming alam, well-informed, may mga gifts, kaya lang walang bunga. Hindi nila maisabuhay ang kanilang mga natutunan. So, mga kapatid, nakalagay dito, their knowledge were all in their minds. Although they knew everything, these Corinthians did not have the power to express in life that which they knew. Ayun. Mere head knowledge lang. Hindi nila maisabuhay. Ito mahalaga, ang pagsasabuhay. Ngayon, kung hindi po tayo mahilig makinig, hindi po tayo mahilig magbasa ng Biblia, wala po tayong ganang magbuklat ng Biblia, mga kapatid, at pagdating pa sa gawain, tutulog-tulog, antok-antok, paano ka magkakaroon ng gabay sa iyong buhay kabanalan? Kung walang attraction sa atin ang salita ng Panginoon. Sa pakikinig, umuusbong ang pananampalataya. Pananampalataya may kalakip na gawa, mga kapatid. Kaya nga mula ngayon, ang ginagawa ko sa gawain bago ko magsimula, pagbasa ng aking pong reading, itaas muna ang Biblia para makita ko na talagang lahat may dalang Biblia. Mula sa choir at workers, pati council. Mga kapatid. Gayahin natin ang mga born again. Ang Biblia, utang sa atin ang born again. Ang Katoliko, ang siyang nakapagbuo niyan unti-unti. Ang Katoliko ang nagtanggol sa Biblia. Ang Katoliko ang siyang gumawa ng lahat para ang Bibliang ito ay mabuo unti-unti, mga kapatid. At marami nagbuwis ng buhay. Pagkatapos tayo pa ang walang kagana-gana magbasa ng Biblia. Tayo pa yung walang alam sa Biblia.
Mga kapatid ko, kaya mula ngayon, dapat magkaroon tayo ng devotion sa Biblia. Doon pa lang sa iyong devotion sa Biblia, doon makikita kung ikaw at ako ay spiritual o makalaman. Pag ang lagi mo pong inaalam ay yung gadget natin na mga laro-laro lang at mga entertaining dyan o mga kung ano nakalagay sa Facebook o mga YouTube na yan, pero Biblia wala kang kauhawan, talagang makalaman kitang-kita. Makalaman, mga kapatid ko. Amen. Okay, sana kung ginagamit natin yung ating pong mga gadget doon sa, kasi nandiyan din po yung mga apps ng mga tungkol sa Biblia. Pero kung ang ating pong laging kinahumalingan at binibigyan ng panahon at oras na kumakain ng ating panahon, kung ano-ano na mga walang kinalaman sa salita ng Panginoon at walang kinalaman sa kabanalan, kitang-kita na talagang makalaman tayo. Worker ka man, palasimba ka man, kung ganyan ang attitude, laman po iyan, mga kapatid. That is the flesh. Balansehin. Hindi masamang maglibang sa gadget o magtingin-tingin sa YouTube o Facebook, pero dapat wag nawawala yung pinakamahalaga sa lahat. Balanse. Maging pagkain, balanced diet. Mga kapatid, pag sumobra ang isang bagay, masama na. Maliban lang tungkol sa Diyos. Walang masama doon pag sumobra ka man sa Biblia. Amen. So mga kapatid, sa Panginoong Jesucristo, genuine spiritual knowledge, yung tunay na kaalaman, kasi itong mga taga-Corinth, maraming nalalaman Kaya lang yung kanilang kaalaman hanggang isip lang Now, genuine spiritual knowledge lies not in wonderful and mysterious thoughts, but in actual spiritual experience through union of the believer's life with the truth, mga kapatid ko. Ibig sabihin, yung buhay natin umaayon, mga kapatid, doon sa mga aral o turo ng ating Panginoong Hesukristo. Ang tunay na espiritual na kaalaman hindi yung pagkakaroon ng magaganda na mga malalalim mga kaisipan na talagang mga highly theological o philosophical. Hindi po yun. Mga kapatid, wala po sa lalim ng mga nalalaman yun, kundi pagsasabuhay. Kahit wala kang alam sa mga theology, wala kang ganong alam sa philosophy, wala kang ganong alam sa mga malalalim na katuruan sa Biblia, kung ito naman tinuturo ng Panginoon na simple na isasabuhay natin, ikaw yung tunay na spiritual person, mga kapatid ko. Actually, maraming turo ang Panginoon na hindi na kinakailangan pa ng tagapagpaliwanag. Halimbawa, magpatawad. Amen? Manalangin, yung turo ni Brother Mike kanina, be joyful always. Be thankful, pray in all circumstances. Huwag kayong magsasawang manalangin. Yung ba kinakailangan pang ipaliwanag? Hindi. Mahalin ang iyong kaaway. Amen? Kaya mga kapatid, ang tunay na kaalamang espiritual, mga kapatid ko, ay pagsasabuhay. Nag-aaral at nagsasabuhay. Mga kapatid, ang Kristiyano po na hindi nag-aaral at walang alam sa Biblia, pero pagdating sa ibang bagay, yun ang kanilang kinakaabalahan, makalaman po yun. Ang unang-unang dapat alamin ng ating isipan na bigay sa atin ng Panginoon, na ang purpose ng ating isipan, yung unang-unang kapangyarihan ng mind, for knowing intellect. The power of intellect, isa po yan sa kapangyarihan ng ating mind o ng ating isipan. Anong kapangyarihan ng ating isipan yon? The power of intellect. Ang paggamit po niyan, ginagamit yan para umalam. Anong aalamin mo? Yung mga kamundong bagay, mga kalokohan? Hindi. Aalamin natin yung katotohanan na nakalagay sa Biblia at aalamin natin ang kabutihan na tinuturo ng Biblia. At ngayong alam mo na, gagamitin mo ngayon yung the power of the will. Ano yon? Isabuhay. Piliin ang mabuti, damputin ang mabuti, masabay iwaksi, at isabuhay ang kabutihan at katotohanan. Yun ang taong spiritual na tunay. Amen? Nagsasabuhay, practical Christian. Hindi siya professing Christian, but practical Christian. Pag sinabing professing, hanggang bibig lang. Christian ako, born again ako. Pero in practice, failure. Kaya ang ibig sabihin ng practical Christian, we put into practice yung ating pong nalalaman. Practical Christian. Nagpa-practice, nagsasabuhay sa kanya mga natututuhan, mga kapatid sa Panginoong Jesucristo. Kwento. May dalawang magkaibigan. Pareho silang believers. Yung isa pastor at yung isa ay pastor din. Kaya lang hindi kasing galing nung head pastor. Itong head pastor, birthday niya.
binigyan siya ng celebration ng community. At sabi ng pinaka-MC, brothers and sisters, kasi alam po nitong MC at alam ng community kung ano yung pinaka-paborito na biblical verse nitong pastor, nitong head pastor. Brothers and sisters, allow me to introduce to you ang ating head pastor na celebrant at humiling tayo sa kanya na kanyang i-recite yung kanyang paboritong biblical verse taken from Book of Psalm chapter 23. Ano yung Psalm 23? The Lord is my shepherd. Ang Panginoon ang aking pastol. Psalm 23, the Lord is my shepherd. Pinaunlakan ng celebrant yung pong community. Hinawakan niya microphone at unti-unti niyang ni-recite with feeling and with eloquence yung pong sinasabi ng Psalm 23, the Lord is my shepherd. At buong galing, buong inam po niyang ni-recite yung Psalm 23, the Lord is my shepherd. At bukod sa kanyang pagiging pastor, siya po yung kanyang college day, siya po isang orador. Magaling po siya magsalita. Kaya buong galing niyang dineliver. Yun pong Psalm 23, the Lord is my shepherd. At nung matapos niya yon, mga kapatid, yung mga tao nagpalakpakan at nag-standing ovation. Nagtayuan at nagpalakpakan, mga kapatid ko. Yeah, tuwan-tuwa naman yung celebrant. Thank you, glory to God, glory to God. Now, sabi niya, allow me now to introduce to you my best friend, yung kanyang kaibigan na pastor din, na alang-alang sa aking birthday ngayon, siya naman ang mag-recite ng Psalm 23 kasi paborito rin yun ng kaibigan niya. I-recite niya rin itong Psalm 23, the Lord is my shepherd. Kaya lang itong kanyang kaibigang pastor, hindi kasing galing mag-recite ng pastor, ng head pastor. Pero ganun pa man, para pagbigyan ng kanyang kaibigan, ni-recite niya. Talagang yung bang talagang nag-effort siya, yung talagang he tried his best, mga kapatid. Kaya lang, hindi kasing galing nung head pastor na celebrant. Nung matapos nung kaibigan, yung kanyang pag-deliver nung Psalm 23, the Lord is my shepherd, ni wala man nagpalakpakan. Sapagat nakita ng celebrant, yung mga tao nakayuko ang ulo, nakatungo, at may luha sa mga mata. Nung naramdaman ng head pastor na celebrant, yung nangyayari, lumapit siya sa kanyang kaibigan, niyakap niya. Kinuha niya yung microphone. Sabi niya doon sa audience, brothers and sisters, I know Psalm 23, the Lord is my shepherd, but my friend knows the shepherd. Ayun. I know Psalm 23, the Lord is my shepherd. I know how to recite. But my friend knows the shepherd himself. Iba yun, mga kapatid ko. Amen? Kumbaga, nakikita sa kanya. Meron pang isang kwento, mga kapatid ko eh. Ito mga nanay, may mga anak ng seminaryan, at silang mga ina ay very proud of their son. Sabi ng isang nanay, yung aking anak, nasa theology class na siya, malapit na siyang matapos, ako inaangking ko. Yung anak kong gwapo na yon, matalino, magiging sikat na pare. Ha? Magiging sikat na pare yon. Ha? Hindi lamang basta pare. Ha? Magiging siyang tatawagin siya ng mga tao na most reverend. Ha? Ay, yung isa, most reverend. Ibig sabihin ng most reverend, lubhang kagalang-galang, ano po yun? Yun po yung obispo. Yun. Sabi naman ng isang ina, ako rin, siyempre, anak ko yun, ha? Gwapo rin, katulad ng anak mo. Matalino rin. At ako, inaangking ko. Pag nakapagtapos siya at naging pari na, hindi lang siya basta-basta pari. Ting makikita siya ng tao, ang itatawag sa kanya, Your Eminence, Cardinal. Your Eminence, Cardinal. Mga kapatid ko. Sabi naman ng isang ina, ako rin siyempre. Anak ko siyempre, proud ako sa anak ko. Katulad din ng anak nyo, gwapo rin anak ko, di ba? At matalino rin katulad ng anak nyo. At pag siya natapos na magpare, hindi lang basta pare, inaangking ko na. Ting makikita siya ng tao, ang itatawag sa kanya, Your Holiness, Pope. Yun. Pope. Mas mataas. Your Holiness. Amen? Yung isang ina, tahimik. Hindi kumikibo. Sabi ng mga nanay, uy, Mare, bakit tahimik ka dyan? Hindi ka ba proud sa anak mo?
Proud. Siyempre, anak ko yun. Kasi anak po niya, punggok, maitim, madami pong tagyawat, mga kapatid ko. Tahimik siya. Hindi ka ba proud sa anak mo? Proud, siyempre, anak ko yun eh. No? Bakit hindi ka kumikibo dyan? Sabi niya, katulad nyo rin, pangarap ko din makatapos yung anak ko sa pagpapari. At pag nakita siya ng tao, pagpari na siya, meron makakakita sa kanya at makakasalubong siya, ang sasabihin ng tao, "Oh my God!" Mga kapatid, ano mas mataas? Your Holiness o "Oh my God"? Oh my God. Ha? Mga kapatid, napapa-oh my God yung tao, hindi dahil sa itsura ng paring yun, kundi nakikita ng mga tao si Kristo sa kanya. Kaya, oh my God. Let them see Christ in me. Let them see Christ in me. Dapat makita si Kristo sa ating pagkatao. Amen? Mga kapatid ko, sabi mo sa iyong katabi, "Oh my God!" Tingnan mo yung katabi mo, "Oh my God!" Tingnan meron kayo makasalubong sa gawain, sabi niya, "Oh my God!" Mga kapatid ko, ha? Now, mga kapatid sa Panginoong Jesucristo. So, ang mga taga-Corinth ay unfit to absorb spiritual teaching sapagkat hindi nila maisabuhay ang kanilang mga natutunan and therefore sila ay makalaman. At sa halip, ang kanilang ginagawa ay yung mga pita ng laman na binasa natin kanina. Yung mga labag sa kalooban na Panginoon ng mga pag-uugali, mga kapatid sa Panginoong Jesucristo. Now, pakinggan po niyo ito. What we really need, ang tunay natin kailangan, what we really need is not only increased in spiritual teaching, but an obedient heart which is willing to yield our life to the will of God, mga kapatid ko. Amen? Yun ang ating kailangan. Obedient heart. Isang puso, obedient and submissive, marunong magpasakop, marunong sumunod, mga kapatid ko. Pag hindi po tayo marunong sumunod, yan tanda ng ating pride, mga kapatid ko. Amen? Yun po, mga kapatid. Sayang ang ating mga, kaya nga po sa foundation ito, laging binibigyan ni Brother Mike ng emphasis, ang kailangan sa foundation ito ay, hindi magagaling at matatalino. Hindi mga mahuhusay, kundi yung mababa ang loob at masunurin. Humble and obedient, mga kapatid ko. Delikado, kaya nga po, nung isang araw, di ba, tinalakay po natin yung fruit tsaka yung gifts. Delikado po kapag yung tao ay puro gift lang, magaling lang pero walang bunga. Kasi po sa mga gawain, mga kapatid ko, ang mga natutukso na humiwalay at sa gawain, siyempre yung mga magagaling. Meron pong kasabihan at sinabi po ito ng isang pare. Sabi niya, "No one left the church for a cause, only for a thing." Ulitin ko, ha. No one left the church for a cause. Yung cause, C-A-U-S-E, cause. Na mayroon talagang magandang dahilan, na talagang napakagandang layunin. Na kaya sa umalis sa church o humiwalay sa church o sa gawain. No one left the church for a cause, only for a thing. Tanyo, ha, yun lang katagang left yung pag-alis mo sa gawain, sa foundation, mga kapatid ko. At sa simbahan, katulad ng Martin Luther at yung marami pang iba, nagbuo, naging Protestant. Dati isa naman talaga yung simbahan, kaya lang may mga naghiwalay, nagsangang daan, mga kapatid ko. Yun lang pag left mo, pag alis mo, mga kapatid, division na yun Lumikha tayo ng division, ng pagkakabaka-bahagi. At kung sasabihin natin, kaya ako umalis dyan, kasi wala yung liwanag dyan mga kapatid sa Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin ng, kaya ako umalis dyan kasi walang liwanag dyan. Ibig sabihin, nasa iyo liwanag. Bakit di mo liwanagan doon? Ba't hindi ka maging magandang example doon sa sinasabi mong hindi magandang gawain? At sa halip, ang ginawa lang natin, namula tayo at namintas, dinaw yung gawain, wala kang ginawa, iniwanan mo pa. Hindi mo ba alam, nagkakasala ka nun? Because ang kasalanan po natin is slander, speaking against that community. Dinaw mo na, hindi ka mo pa natulungan. Mga kapatid, kung sa tingin mo, hindi maganda dito, at nasa iyong liwanag, remain there, at magsilbi kang liwanag doon. Kaya sabi ng Panginoon, "Let your light shine before men, that they may see your good works and glorify your Father in heaven." Pero yung aalis ka, at pag-alis mo, ang dami mong mga dinadala. Galit ka kay Brother Mike, galit ka sa Elo, galit ka sa akin, galit ka kay Brother Ray, galit ka sa council, umalis ka,
ang dami mong sinasabi na hindi maganda, ang dami mong dalang basura, kapatid. Amen? Kita po niyo, hindi yun nakikita kasi minsan nalalabuan yung ating isipan. Lalo na yung kapag halimbawa, ang paniniwala mo, prinsipyo mo, may pinaglalabang ka. Ha? May pinaglalabang ka. Kaya ka nagsalita ng ganito sapagkat walang ibang magsalita. Ikaw yung may tapang at lakas ang loob at namula ka mga katakot-takot na mga kapintasan ng community, sinabi mo. Pag ikaw ay nag-down ng kapwa, it follows na tinataas mo ang iyong sarili. Doon na lang, pride yun. Sabi ng Panginoon, ang nagpapakataas, ibabaksak ng Panginoon. At ang nagpapakababa, itataas ng Panginoon. Yung magsabi ka lang ng mga against, mga makapintasan ng mga tao, na wala ang ginawang paraan na maganda, mga kapatid ko. Maling-mali po yun. Kaya maraming tao nadideceive. Pag sinabing nadideceive, akala mo tama ka, pero mali ka. Kaya mahalaga kapag ka nagpapa-counseling. At pupunta ka para magpa-counsel sa mga taong spirit-filled, wag kang pupunta doon sa mga taong makamundo rin na katulad mo. Kakampihan ka nila. Tama yung ginawa. Tama. Suportado kita. Tama yan. Basahin niyo Biblia, mga kapatid. At malalaman yung mali yun. Amen? Kaya nga ang demonyo, deceiver. Hindi mo agad makikita na ikaw ay nasa mali. Hindi mo makikita. Kaya nga pinaglalaban mo yung posisyon mo. Kasi hindi mo nakikita na mali ka. Kasi nga kumikilos na yung deception ng demonyo. Mga kapatid ko. No one left the church for a cause, only for a thing. What thing is that na tinutukoy? Yung pong galit. Umalis siya kasi galit siya sa mga namumuno. Yung kanyang pag-alis because of anger. May mga gusto siya na hindi nasunod. May mga gusto siya na hindi niya, may mga gusto siya na hindi nasunod. Alis, mga kapatid ko. Yung iba naman, yung pong thinking na, kaya ko na yung ginagawa ni Brother Mike, kaya ko na yan, marami na akong followers, marami na akong mga tagasunod, at mga tagahanga, kaya ko na yung ginagawa ni Brother Mike, kaya ko na magbuo ng ministry, mga kapatid ko. Yun ang dahilan ng pag-alis. Ano pa, mga kapatid ko? Balat sibuyas, na pagsabihan lang, ikinrek lang, nasuspindi lang, ayaw na. Mga kapatid, marami kaming disciple na suspindi. Ang tagal na panahon talaga naghirap. And yet, bumalik. Humingi pa siya ng public apology sa entablado. Yun ang mababa ang kalooban. At ibinalik ni Brother Mike. At nung ibinalik, lalo mas mabuti ngayon. Mas higit siyang effective kaysa nung siyang una. Nung hindi pa siya bumabaksak at lumalagapak. Pero nung sa puwing lumagapak, nasuspindi ng mahabang panahon, naghirap. Mga kapatid ko, talaga nahirap. Pero nung bumalik, tinanggap ni Brother Mike, at humingi ng tawad sa publiko, at ngayon, mas matindi siyang ginagamit ng Panginoon. Mga kapatid, yun, humble talaga. Mga kapatid ko. Amen? So, yung iba naman, meron siyang gusto na hindi nasunod, ayaw na, mga kapatid ko. At yung iba naman, pera-pera. Wala namang pera dito. Pagtatayo ko ng ministry, di yung collection sarili ko, mga kapatid. No one left the church for a cause, only for a thing. Kasi yung pag-alis mo lang, pag-alis natin at paghiwalay, division na yun Mga kapatid, tandaan po nyo, ang iglesia na tinatag ng ating Panginoon ay binubuo ng mga taong makasalanan. Nandiyan ang Judas, nandiyan ang Pedro, nandiyan ang magkapatid na James and si John na mapusok. Panginoon, magpadala ka po kayo ng apoy para pugdawin ng mga taga-Samaritano. 3 taon niyang tinuruan ng Kristo. And yet, hindi pa rin talaga na perfect, mga kapatid ko. Nung dumating lamang yung Holy Spirit, doon nagkaroon ng changes. Kaya sabi ng Panginoon, hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Mga kapatid ko. Amen? So mga kapatid sa Panginoong Hesus, kaya delikado. Kapag tayo po ay may galing, may husay, mahusay magsalita, mahusay mag-preach, mahusay mag-pray, mahusay mag-worship, pero walang bunga. Sa healing, ginagamit sa healing, pero walang bunga. Kapatid, delikado po yun. Amen? Yun po yung mga magkikreate ng division, kaguluhan, at magkikreate yan ng pagkakakampi-kampi. At pag umalis siya, magtatangay pa siya ng iba. Believe ako doon kay Brother Leo Panelo. Sumalangit naman kanyang kaluluwa. Mga kapatid, nung siya nagpaalam kay Brother Mike, mga kapatid, wala siyang tinangay na galing sa El Shaddai. At hindi siya nagsalita ng against sa El Shaddai habang siya humiwalay for 15 years. Wala siyang sinabi against Brother Mike o against the ministry. Yun ang mababang loob.
At dumating ang panahon, after 15 years of pagkakawalay sa ministry, bumalik siya with all humility. At dito siya binawian ng buhay sa El Shaddai. Mga kapatid, kung ang puso nyo talaga at espiritu nyo sa El Shaddai, hindi, ano mang mangyari, di kayo aalis. Kaya talagang ang hindi ko sasaya dito at niligaya, yun talagang hindi natin ka-espiritu, mga kapatid ko. Kaya nga napakahalaga Unang-una, mga kapatid, kaya nga sinasabi ko dito sa Israel, okay, may mga lumalaganap ditong Salmo 91, hindi tinig ni Brother Mike. Kahit saan kayo magpunta sa ibang bansa, ang Salmo ni Brother Mike ang pinakikinggan, mga kapatid ko. Doon pa lang kita mo na anong spirit mayroon. Amen? Kasi hindi kayo sasaya kung ang spirit nyo wala talaga dito. Kaya doon pa lang kitang-kita na hindi talaga tayo ka-espiritu na El Shaddai, mga kapatid ko. Dahil iba ang tatak ng spirit na El Shaddai. Faith, love, and unity. Oo, marami pong mga hindi maganda kinakikita. Ganun talaga Ganun ang iglesia Pero thank God, mga kapatid ko, diyan kumikilos ang Panginoon. Sapagkat sinong perfect? Yung mga may nakikitang mali sa foundation, sa ating gawain, perfect po ba tayo? Inuulit ko po, pag nagsalita ka against others, slander po yan. Lalo na kung yung pamamaraan ng pagkasalita hindi tama. Ang tamang paraan, kung may mali na gusto nyo itama, meron kayong gustong ipaabot, kausapin directly ang tao personally. Hindi dadaanin sa kung saan-saan, mga kapatid ko. Kaya yan po sinasabing gawa ng laman. Amen? Pagkakabahagi, pagkakakampi-kampi, gawa ng laman. At yan po hindi spiritual, kundi carnal. Yan po ang sakit ng mga taga-Corinth, mga kapatid. Mga taga-Korinto. Marami silang gifts, mahusay po sila, pero wala pong bunga ng Espiritu, mga kapatid, sa Panginoong Jesucristo. So, ang kailangan po natin, hindi yung pong taas ng nalalaman, hindi dami ng nalalaman, kundi isang pusong masunurin at mapagpasakop, mga kapatid ko. Yan ang hinahanap ng Panginoon. Hallelujah. So, mga kapatid sa Panginoong Jesucristo, sometimes, increased spiritual teaching will only strengthen our carnality and serve to deceive ourselves into concerning ourselves as spiritual. Kaya nga sinasabi natin, mga kapatid ko, ang hinahanap talaga, ang kailangan at mahalaga, ay obedient heart at submissive spirit. Obedient heart, submissive spirit. Hindi lamang yung maraming nalalaman, mga kapatid, sapagkat ito binanggit ko, sometimes yung increased spiritual teaching, yung paglalim ng mga kaalaman, minsan, ito pa nagiging daan para maging karnal tayo sapagkat napapaniwala tayo dahil marami tayong nalalaman, akala natin tayo po'y spiritual na. Yung pala, hindi pa. Kasi anong saysay nung marami tayong nalalaman ng mga katuruan, hindi naman tayo isa sa buhay. Yun ang problema ng mga taga-Korinto. Kaya wag po tayo do not be deceived. Hindi po tayo naglilingkod at nagbabasa ng Biblia at nag-worship, tayo po'y lumalago na o spiritual na. Sapagkat ang mga taga-Korinto, nagbabasa ng Biblia, marami silang alam na katuroang spiritual, sila po'y may mga gifts, sila po'y magagaling magsalita, magaling mag-prayer, pero ang problema, mga kapatid, talaga ba silang namumunga spiritually? No, sapagkat hindi makita sa kanilang pag-uugali at buhay. Hallelujah. So, ang unang tanda ng isang Kristiyanong makalaman ay hindi makapagsabuhay. Hindi maiput into practice. Maraming alam, may alam, pero hindi maisabuhay, kapatid ko. Ang pananampalatayang walang gaway, patay. Amen? Ang nakikinig sa aking salita mo, hindi nagkasabuhay ay isang taong hangal. Isang taong hangal, mga kapatid. Ngunit ang nakikinig at nagkasabuhay ay maibibilang sa mga matalino at wise. Hallelujah. Pangalawang tatak, mga kapatid, ng pagiging makalaman ay the presence of jealousy, quarreling, and division. Verse 3 ng ating pong binasa, 1 Corinthians chapter 3, verse 3, ito sabi, you are still worldly. For since there is jealousy and quarreling among you, are you not worldly? Are you not acting like men or mere men? For when one says, I follow Paul, and another, I follow Apollos, are you not mere men? Ayan. Pag tayo pa nai-involve sa awayan,
jealousy, inggitan, quarreling, and division, makalaman. Mga kapatid ko, makalaman. Mga kapatid. Amen? So, nadinig nyo kanina mga kapatid, yung Romans chapter 8 verses 6 to 8. Yun pong gawa ng laman, mga kapatid. Ang tindi. Sabi dito mga kapatid, Romans 8 verses 6 to 8. Yung mga kapatid, ito sabi, ang pagkahumaling sa mga bagay ukol sa laman ay magbubulid sa kamatayan. Death. Ngunit, ang pagsisikap sa mga bagay ukol sa Espiritu ay magbubunga ng buhay at kapayapaan. Mapapayapa ka. At tiyak, buhay, mga kapatid ko. Sapagkat kalaban ng Diyos ang sino mang nakuhumaling sa mga bagay ukol sa laman. Hindi siya sumusunod sa kautusan ng Diyos at hindi niya kayang sumunod. At ang mga nabubuhay ayon sa laman ay hindi maaari kalugdan ng Diyos. Matindi, mga kapatid ko. Amen? Ngayon, ang pagkakabahabahagi, divisions, dissension, quarreling, strife, were apparent in the church at Corinth. Kitang-kita sa Korinto, mga kapatid ko. And these are eminent proof of carnality o pagiging fleshly, mga kapatid ko. Galatians 5:19-21, pagkapuot, pagkagalit, paninibugho, kasakiman, pagkakabahabahagi, pagkakakampi-kampi. Ito po'y kitang-kita sa Corinth, mga kapatid ko. Ito'y gawa ng laman. Galatians 5:19-21. 1 Corinthians chapter 1, 11-12. Ito sabi po, 1 Corinthians chapter 1, verses 11-12. My brothers, some from Chloe's household have informed me that there are quarrels among you. What I mean is this. One of you says, I follow Paul. Another, I follow Apollos. Another, I follow Cephas. Still another, I follow Christ. Apat na party. Multi-party, mga kapatid ko. Apat na dibisyon. Yung mga tagasunod ni Pedro, tagasunod ni Pablo, tagasunod ni Apollos, at yung isang grupo, sabi na, basta kami kay Kristo kami, mga kapatid ko. Lahat ng apat na yon makamundo kasi nagkasabing sila kay Kristo. Kung talagang tunay silang kay Kristo at makadiyos talaga, hindi sila sasali sa gulo. Dapat sila magiging tagapamagitan. Kasi itong nagsasabing, basta kay Kristo kami, akala nyo ba sila yung kakaiba sa tatlo? Hindi. Dahil, parang sinasabi niya, basta kami kay Kristo kami. Kayo may problema, ganyan-ganyan. Dinadaw nila yung tatlo. Kaya ito nagsasabing sila ay kay Kristo, na nag-aakala sila ay tama at sumasa kanila ang Diyos, kasama sa gulo, makalaman din po yan, mga kapatid ko. Silang apat ay makalaman. Hallelujah. Now, mga kapatid, sa Panginoong Jesucristo, sabi dito, even those who were contending for Christ, ayun nga po yung grupo ng kay Kristo, by saying, I am for Christ, or I belong to Christ, were included among the fleshly. For the spirit of flesh is always and everywhere jealous and contentious. Jealous and contentious, mga kapatid ko. Even how godly is our cause. Kahit baka makadiyos pa yung ating pong mithiin. Even how godly is our cause. The moment we involve ourselves in quarreling, that proves that we are ungodly and fleshly. Kahit maganda pa ang iyong saloobin. Kapag ka na-involve ka sa awayan at dibisyon, yun ay patotoo at pruweba na makalaman pa rin tayo, mga kapatid. Kaya mag-isip-isip po tayo. Yung mga naninindigan, basta kami, tama kami. Kami, kapatid, mag-isip-isip po tayo. Mag-isip-isip. Read the Bible, kapatid. Read the Bible. Hallelujah. Or, for you to be sure, for us to be sure, magpa-counseling tayo sa pare. Magpa-counseling tayo sa tao talagang guided by the Holy Spirit, mga kapatid ko. Now, the real cause of division in the church, lalo na sa Corinth, ay ito. At sa lahat ng mga samahan, the real cause of division in the church ay ito. O sa gawain ay ito, mga kapatid ko. Lack of love and walking after the flesh. Kaya tayo magulo sa mga gawain po natin sapagkat tayo pa'y makalaman. In general yan. Wala tayong tutumbukin. Magnilay po tayo. Mula doon sa pamunuan hanggang sa lahat.
Mula sa akin, council, preacher, workers, choir, lahat, mga kapatid. Kaya merong gulo sa atin o sa inyo, sa ating maging sa church as a whole. Kaya may division, pagkakabahagi, kapatid, sapagkat kakulangan ng pagmamahal at pag-ibig at paglakad sa laman. Yun po ang totoo. Dahil kung tayong lahat ay lumalakad sa pag-ibig at nagahari ang pag-ibig at lumalakad sa Espiritu, walang gulo, madaling magpatawad, madaling umunawa. Mga kapatid, lack of love, kulang sa pag-ibig. Yan ang binibigyan ni Kristo talaga ng diin, pagmamahal at pag-ibig because God is love. 1 Corinthians 12:31, ngayon ituturo ko sa inyo ang pinakamabuti sa lahat. And that is love. Amen. Mga kapatid ko. And the greatest of this is love. Faith, love, hope, and the greatest of this is love. Ang pinakadakila sa lahat ay ang pag-ibig, kapatid ko. And God is love. Kaya ang pinakatampok na pagkapakilala sa Diyos ay hindi ang Diyos ay mahabagin lang. Ang Diyos hindi manggagamot lang, hindi provider lang. Ang pinakatampok na pagkapakilala ng Biblia sa Diyos ay, ang Diyos ay pag-ibig. At yan po yung inulit-ulit ng Panginoon. Hanggang sa siya po'y bago umakyat sa langit, isang bagong utos ang iiwan ko sa inyo. Love your neighbor as I have loved you. Mahalin nyo ang inyong kapwa, kagaya ng pag-ibig ko sa inyo. Hindi katulad ng una, love your neighbor as you love yourself. Sa John, bago sa ang Panginoon nagdusa at umakyat sa langit, sinabi niya, isang bagong utos ang iiwan ko sa inyo. Doon sa huling hapunan, sinabi yon. Isang bagong utos ang iiwan ko sa inyo. Anong bagong utos? Love your neighbor as I have loved you. Mga kapatid ko, yun ang kulang sa atin sa mga gawain. At pangalawang kulang, mga kapatid ko, teka muna, pag-ibig, nga pala, mga kapatid ko. Ngayon, and what is love? Merong biblical definition ng pag-ibig, mga kapatid ko. And this is love. 1 Corinthians chapter 13, verses 4 to 8. Ang pag-ibig ay matyaga. Matyaga ba tayo? O walang tiyaga? Ha? Pag ayaw-ayaw. Wala man lamang, walang pasensya. Amen? Ang pag-ibig ay matyaga. Kapag ang tao po in love, matyaga po yan. Hindi ko yan sumusuko. Ha? Ang pag-ibig ay matyaga. Maganda ang kalooban. Yung loob niya maganda. Ano pa? Di na naghili o hindi naiinggit. Ano pa? Ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri o nagmamataas na tinataas ang kanyang sarili. Hindi po. Ang pag-ibig ay hindi magaspang ang pag-uugali sa pananalita at sa kilos. May GMRC. Kahit doon pa lang sa eskwela hindi pa pinuturo doon yung mga tungkol sa Biblia. Sa elementary, good manners and right conduct. Tinuturo na doon sa school yung etiquette. Mga kapatid. Di lalo sa gawain. Hindi lang good GMRC dinuturo dito, kabanalan. So mga kapatid, ang pag-ibig ay hindi magaspang ang pag-uugali sa kanyang pananalita. Mga kapatid ko, maayos siya magsalita. Amen? Hindi magaspang ang pag-uugali, mga kapatid ko. Ano pa? Ang pag-ibig ay hindi makasarili. Ha? Hindi makasarili. Hindi magagalitin o mapagtanim sa kapwa. At hindi niya ikinatutuwa ang gawang masama na kapag may nangyari masama sa kapwa-tao, lalo sa kaaway niya, buti nga, yan ang sinasabi ko, yan, sige, buti nga, yan napala mo. Hindi niya kinatutuwa. Amen? Ang pag-ibig ay hindi niya ikinatutuwa ang gawang masama. Ang pag-ibig ay mapagbata, handang mag-sacrifice, mga kapatid ko. Ano pa? Ang pag-ibig ay mapagtiwala. Yan. Hindi tamang hinala, kundi mapagtiwala. Ang pag-ibig ay puno ng pag-asa, laging umaasa. At ang pag-ibig ay nagtsatsaga hanggang wakas. Hindi sumusuko, hindi umuurong, nagtsatsaga hanggang wakas. Yan ang pag-ibig. Mga kapatid ko. Amen? Yan ang kulang. So let's pray. Mga kapatid, na maghali sa atin ang pag-ibig at pangalawang cause ng dibisyon at pagkakabahabahagi sa simbahan at sa gawain, mga kapatid, ay yung pong paglakad natin sa laman.
yung ating pong sinusunod ay yung pita ng laman, walking after the flesh. At sinasabi ko po sa inyo, ano ang flesh, mga kapatid ko? Ha? Yung hindi pagkasabuhay. Kapag ka isinasabuhay natin yung katuruan ng Panginoon, yun, spiritual yun. Pero kapag ka hindi po natin sinusunod at isinasabuhay yung aral ng Panginoon, pag hindi mo ginawa ang kalooban ng Diyos, ang kalooban ng demonyo ang magagawa mo. Amen. Yun po yun, mga kapatid ko. So mga kapatid sa Panginoong Jesucristo, ito po ay dapat po natin pong pakatandaan, mga kapatid. Ang sabi sa 2 Peter chapter 1 verses 3 to 10, 2 Peter chapter 1, 3 up to 10, mga kapatid ko, ito. Ito muna, sa 1 Thessalonians chapter 3 verses 12 to 13. Naway palaguin at pag-alabi ng Panginoon ang inyong pag-ibig sa isa't isa at sa lahat ng tao tulad ng pag-ibig namin sa inyo. 1 Thessalonians chapter 3, 12 to 13. So pinagpe-pray tayo, mga kapatid ko, ni Pablo. Anong prayer niya? Naway palaguin at pag-alabi ng Panginoon ang inyong pag-ibig sa isa't isa at sa lahat ng tao tulad ng pag-ibig namin sa inyo. Mga kapatid, pinagpe-pray tayo. At yan ang ating dapat na ipag-pray, mga kapatid ko. At nakalagay sa 2 Peter chapter 5, chapter 1 verses 5 to 9, ito po, 2 Peter chapter 1 verses 5 up to 9. Pakinggan po niyo. Tinanggap natin ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang mamuhay ng tapat sa Diyos. Tinanggap natin ito bunga ng ating pagkilala kay Kristo na siyang tumawag sa atin. Ano purpose ng pagkakatawag sa atin ng Panginoon? Upang bahaginan tayo ng kanyang karangalan at kapangyarihan. Ulitin ko po tumanggap tayo ng lahat ng bagay. Ano yung tinanggap natin mula sa Panginoon? Na magtuturo sa atin upang mamuhay ng tapat sa Diyos. Para hindi tayo tumalikod sa Diyos, manatili tayong tapat sa Panginoon, yan po'y tinanggap natin ang mga bagay na ito na magtuturo sa atin upang mamuhay ng tapat sa Diyos o faithful unto God. At paano tinanggap? Tinanggap natin ito bunga ng ating pagkilala kay Kristo na siyang tumawag sa atin. Amen? At ito pa mga kapatid ko. Sabi dito, nangako siya ng mga bagay na mahalaga upang makaiwas tayo sa mapanirang simbolyo ng kahalayang umiiral sa mundong ito. Ano yung pangako ng Panginoon na mahalaga? Sa verse 4 po yun Nangako siya ng mga bagay na mahalaga upang makaiwas tayo sa mapanirang simbolyo ng kahalayang umiiral sa mundong ito at makahati sa kanyang kalikasan bilang Diyos. Ito po mga kapatid, yung kanyang pinangako. Pakinggan po niya. Ito yung dapat natin pong gawin. Verse 5, sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihang asal. Sa kabutihang asal, ang kaalaman, dapat nag-aaral. At sa kaalaman, idagdag din ang pagsupil sa sarili. Disiplinahin natin ang ating sarili. Supilin ang ating sarili. Kung kayo po'y pala masyadong chismis, talkative, supilin ang bibig. Amen? Kung tayo po'y masyadong galaw-gaw, kumilos, supilin ang ating pong sarili, mga kapatid. Ilagay natin sa ayos ang ating pong sarili. At sa pagsupil sa sarili, idagdag ang katatagan. At sa katatagan, ang kabanalan. At sa kabanalan, ang pagmamalasakit sa kapatid. At sa pagmamalasakit sa kapatid, ang pag-ibig. Ang mga katangiang iyan ay dapat nating taglayin at pagyamanin upang ang pagkakilala natin sa Panginoong Hesus ay huwag mawalan ng kabuluhan. Ayun. Pwede palang mawalan ng kabuluhan. Yung ating pagkakilala kay Kristo, pag binaliwala natin ang mga bagay-bagay na ito at hindi makita sa ating pong buhay. Mga kapatid sa Panginoong Jesucristo, ang kailangan natin po ay ang pagiging masunurin at pagkasabuhay sa mga aral ng ating Panginoong Jesucristo. Yan ang ating pong kailangan. So read the Bible, listen to the Word of God, at sikapin nating isabuhay sapagkat ito ang gabay, ito ang patunay na tayo po ay espiritual na tao na lumalakad ng ayon sa kalooban ng ating pong Panginoon. So mga kapatid, sa mga sandaling ito, tayo po'y dudulog sa ating Panginoon. At upang bigyan natin ng Panginoon, ng pagkakataon ng Panginoon, upang ayusin niya ang ating buhay sapagkat maaaring malayong malayo tayo sa pagka-spiritual person. At baka
malamang na malamang tayo po'y lumalakad sa pagiging makalaman, mga kapatid ko. So be humble and allow God to move within us right now. Bow our heads. Hallelujah. Hallelujah. Espiritong banal, manahan ka. Espiritong banal, tinatawagan ka. Espiritong banal, pakinggan mo ako. Espiritong banal, kailangan ko. Espiritong banal, manahan ka. Espiritong banal, tinatawagan ka. Espiritong banal, pakinggan mo ako. Espiritong banal, kailangan ko. Kumilos ka sa buhay kong ito, pagkat walang magagawa kung wala ang presensya mo. Espiritong banal, dinggin ang samo ko. Kailangan ko ang patnubay mo. Kumilos ka sa buhay kong ito, pagkat walang magagawa kung wala ang presensya mo. Espiritong banal, dinggin ang samo ko. Kailangan ko ang patnubay mo. Amen. Lord, we need, O God, your guidance. We need, O God, your help. Panginoon, inaamin namin sa iyo katulad ng mga taga-Korinto. Kami makalaman at lumalakad ayon sa laman. Kulang pa rin sa pag-ibig, sapagat ang ginagawa namin mahalin ang mga taong madaling mahalin at mahalin ang mga taong nagmamahal din sa amin. Pero mahalin ang mga taong mahirap mahalin, hindi namin ito masunod talaga ng maluwag sa puso. May mga reservation pa kami, Panginoon. Lord, alam naming tama ang mga turo mo't utos. Sapagat unang-una, ikaw ang nagsagawa at nagsabuhay na iyong iniaaral. Kaya, Panginoon, bilang aming pong dakilang Diyos na makapangyarihan, nais naming tularan ka, Panginoon. Nais naming tularan, o dakilang Diyos, ang iyong magandang halimbawa. Kaya ngayong gabi, Panginoon, mula sa pagiging makalaman, lumalapit kami sa iyo, Panginoon, and with all humility, inaamin po namin na meron kami mga hilig, gawi, nais, na taliwas sa iyong banal na kalooban at mga katuruan. At kami nagpapakababa, humihingi ng tulong sa iyo, Panginoon, at humihingi ng tawad. Patawarin mo kami, Panginoon, tulungan mo kami makalaya, Panginoong Diyos, sa lamang ito, Panginoon, na nananaig pa sa aming buhay hanggang ngayon, Panginoon. Lord, set our spirit free. Set our spirit free, O God. Palayain mo kami, Panginoon. At hinihiling namin ngayong gabi ang iyong Espiritong Banal ang mag-take over sa aming pong buhay. Take over, Holy Spirit, and help us to grow, Panginoon, in the fruit of the Spirit. Pagpalain mo ang bawat isang nagpapakumbaba at humihingi ng tulong sa iyo at handang magpaayos sa iyo, Panginoon, ngayong gabi. Maghari ka, Panginoon, sa aming mga gawain at maghari ka higit sa lahat sa aming lahat, Panginoon. At sa mga sandaling ito, mga kapatid ko, ipatong natin ang ating kamay sa ating mga ulo as we allow the Holy Spirit to move within us. Hallelujah. Allow the Holy Spirit to inhabit us and bring innovation in our lives. Hallelujah. Hallelujah. Banal na Espiritu, kumilos po kayo ngayon ng may kalakasan sa buhay ng bawat isa sa amin ngayon na sumusubaybay, Panginoon. We allow your Holy Spirit. We allow you, Holy Spirit. We allow you now, O God, to inhabit us and to bring innovation in our lives, O God. Gumawa ka, Panginoon, ng mga pagbabago sa aming buhay. Ayusin mo po ang iyong tahanang ito, ang aming katawan at katauhan. Pagpalain mo bawat isa. At sa lahat na may karamdaman ngayon, Panginoon, hinihiling namin ang iyong pagpapagaling. You are our greatest healer, Panginoon. And let your healing grace be upon us, O Lord.
Sumaamin nawa ang kagalingan mula ulo talampakan at pagpalain mo aming mga tahanan. I-bless ang aming mga trabaho at mga employers. Bless all our loved ones back home. Pagpalain mo, Panginoon, ang aming po mga gawain at pagpalain lahat ng iyong mga manggagawa. At ngayon, dakilang Diyos na makapangyarihan, itinatas namin sa iyo ang aming mga kahilingan. Itaas nyo kay Lord ang inyong mga prayer request. Kahit yan ay sa isip lang. Hallelujah. Hallelujah. At isama natin sa panalangin natin ang ating pong mga kapatid. Una sa lahat ang ating minamahal na punong lingkod, ang kanyang buong mag-anak, si Brother Ray Vargas, Brother Jota Nyahura, ang ating mga elders and preachers, ang ating gospel choir and band, ang ating mga technicians, ang ating mga manggagawa all over the world, at ang Pangulo ng ating bansa at ang kanyang gabinete, upang kanilang mapamahalaan ang ating pong bansa na ayon sa kalooban ng Panginoon. At dalangin namin na hipuin ni Lord ang ating presidente, pagharian siya ng ating pong Panginoon. Itinatas din namin sa iyo, Panginoon, ang aming Santo Papa, ang mga kardinal at mga obispo at ang mga kaparian at ang lahat ng mga world leaders, Panginoon. We pray for their conversion. We pray, O God, sa paghahari mo sa mga namumuno sa buong bansa. And we are also praying for the conversion of China. Dalangin namin ang conversion ng China, Panginoon. At ganoon din, dakilang Diyos, itinatas namin sa iyo ang aming pong mga kapatid, ang aming mga frontliners. Nadalangin namin, Panginoon, sila po'y huwag tablan ng anumang uri ng mga virus na ito upang patuloy silang makapag-serve at gamitin mo ang kanilang mga kamay at bigyan ng kapangyarihan upang makapagpagaling. At pagpalain mo lahat ng mga na-infect, ang lahat ng may karamdaman ay pagalingin. Pagpalain mo, dakilang Diyos, ang aming pong mga minamahal na mga kapatid na nagpapatupad ng kaayusan, ang mga kapulisan, ang mga government officials, ang mga barangay officials, Panginoon. Dalangin din namin na huwag kulangin ang mga supply, Panginoon, habang pansamantalang lockdown pa rin. We pray na managana sa mga pangangailangan ng bawat pamilya. And we pray na hipuin mo yaong mga mayroon, yung mga mayayaman upang patuloy na magbahagi, Panginoon. At patuloy nawang makapanaig ang kaayusan at katahimikan sa aming bansa. At huwag umiral ang pagkamakasarili, Panginoon. At tinatas din namin sa iyo, dakilang Diyos, ang bawat pamilya na until now ay nasa kanilang mga tahanan. We pray for a miracle sa lahat ng mag-anak. Pagpalain mo, dakilang Diyos, ang aming pong mga kapatid na nangangailangan ng panalangin, Teresita Magsino, Rebecca Agaton, Angelica Saguid, at si Edgar Uriel, Melvin Arwam, Miriam Levy, at ganoon din si Akiba Rostain, Diana Martin, at patuloy na patnubay kay Sean, Emil Palsiso, Arnold Grisaldo, at Gillian Javier, lumakas ng lumakas, ganoon din si Brother Blas Romanilios, si Jennifer Abrisado, ganap na makarecover, at ganoon din si Sister Nati Banagao, Vic Cabigting, at ganoon din si Fayam Eden Children, si John Steven Almonte, isang nurse, no, mga kapatid, dalangin na ng kanyang paggaling, at ganoon din si Carolina Aldaba, at si Yeska Naing Pascual, at ganoon din si Abiga Yanovsky, Romwald Joseph Villano, Margie Espiritu, at siyempre si Sister Elaine Santos. Dalangin namin na siya'y ganap na gumaling at ipagkaloob, Panginoon, sa kanya ang iyong divine protection. Cecil Polo, Merlina Gomez, Miriam Levy, Yolanda Bonales, at ganoon din si Cyrus Liam, Ariel Stern, Rina Logo, at Henry Ariola, Jaisel Tordesillas, Erica Lim, Margie Espiritu, at ang iba pang mga nangangailangan ng kagalingan. Pagpalain mo, O Diyos, ang aming pong gawain dito sa Israel, ang mga namumuno, council, preachers, ako, Panginoon, at ganoon din ang aming minamahal na spiritual director, si Father Caloy Santos, at ang lahat ng iyong mga manggagawa at mga awit, manunugtog, all workers sa Jerusalem, Haifa, and Tel Aviv. We pray for spiritual revival, O God, dito sa aming pong gawain, at kayo po ang bahala, Panginoon. Sa mga susunod pang preachers na magiging kapalit ko, dalangin namin na magaang na pagpasok nila dito sa bansang ito, Panginoon. Maraming pong salamat. To God be the glory. In Jesus' name we pray. Amen. Mother Mary, pray for us. Amen. In the name of the Father, Son, and of the Holy Spirit.
Amen and amen. God bless us all. Maraming pong salamat.